ay makita po natin ang buhay ng isang tao napaka-fragile. Bakit nagiging fragile ang buhay ng tao? Kasi po yung heart natin napaka-fragile. Amen po? Na kung saan ang heart po natin na nagkakaroon po ng involuntary actions ayon sa nakikita sa surroundings natin, ayon sa response sa ating surroundings, ay minsan hindi po natin ma-hold yung heart natin. Pero sabihin mo sa katabi mo, glory to God, sapagkat mayroon po tayong pananampalataya sa Diyos na anuman ang mararanasan natin, hindi po tayo nag-iisa. May Diyos tayong kasama. Yun po yung good news doon. Pero kung wala po tayong masandalan, ano kayang buhay, mayroon tayo. Di ba? Siguro ay hindi na po tayo makausap sapagkat ay ang tao, kung titignan po natin ang tao without God, tayo po ay mahina. Kaya napakabuti po ng ating Diyos sapagkat ikaw at ako, paggising ng umaga, ikaw at ako, napakarami nating responsibility. Paglubog ng araw, halos ubos ang lakas natin. But glory to God, ang pangako ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang lakas na binibigay ng Diyos. Pagkagising natin, kinabukasan, pagsikat ng araw, ang kaloob ng Diyos na kanyang lakas, ang antas ng ating pananampalataya at pagpapala ng Diyos ay laging bago, umaapaw at laging sapat sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay. Kaya dapat papurihan natin ang Diyos. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya sa araw na ito, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Mayroon pong mensahe ang Diyos na kung saan even po ako ay pinalakas po ako ng Diyos sa mensaheng ito. Matatagpuan po natin sa ating Biblia sa Book of Hebreo chapter 11. Basahin po natin beginning verse 1 to 8. Sabi po sa Hebreo 11 verse 1, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinalugdan, kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos
sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Sa Diyos po ang mapapurihan ang Diyos sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Tayo po lahat ay sumandaling tumayo at tayo po ay manalangin sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Ibukas po natin ang ating mga puso sapagkat ang sabi po ng binasa natin, lahat ng lalapit sa Diyos dapat kilalanin siya bilang Diyos sa ating mga buhay at buong tayo ay magkaroon ng pananampalataya na siya ay Diyos na makapangyarihan. Oh, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, narito ang iyong bayan. Kinikilala ka na Diyos ng aming mga buhay. Wala po kaming pwedeng itago, Panginoon. Kita mo ang aming puso, ang aming isipan. Kita mo ang bawat, oh God, hinaharap namin sa aming mga buhay. Oh God, kinikilala ka namin na Diyos. Oh God, at pinapahayag namin na sa araw na ito, kailangan ka namin, oh Diyos. We need your intervention sa aming mga buhay. We need the presence of the Holy Spirit. O Diyos, salamat at sa oras na ito, through Jesus Christ, makakalapit kami, O God, Father God, sa inyong banal na trono, O God, at kaya sa oras na ito, patuloy kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, ng paglilinis sa lahat ng aming kasalanan. Forgive us and cleanse us by the blood of Jesus. At marapatin niyo po ang bawat isa na makalapit sa inyong kabanal-banalang dako. At sa araw na ito, maranasan namin ang iyong pagyakap, ang iyong kapangyarihan, ang pagkilos ng banal na Santong Espiritu. At sa lugar na ito, ang bawat isa idideklara na ikaw ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. O Diyos, salamat. O God, bless your word, bless your servant. May the triple anointing power of the Holy Spirit be upon thy servant, O God. Not my weakness be seen, but your glory alone, O God, in Jesus' name. And anoint each and every one of us, O God, na maunawaan namin ang kalaliman ng iyong mga salita sa araw na ito. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God! So kung maalala po natin ang binasa natin sa Hebrew 11, ito po ay nasulat yung mga bayani ng pananampalataya, mga heroes of faith. Amen po? At dito, kung babasahin po natin ang aklat ng Hebrew, ito po ay nasulat para sa mga Hebraiko, para sa mga Hudyo, na mga nanghihina ng pananampalataya, na ang mga mananampalatayang ito ay nais nilang bumalik sa dati ng nilang buhay. Kaya po ang nais ng author ng aklat na ito ay para i-encourage ang mga nanghihina sa pananampalataya na muli maalala at kilalanin ang Diyos. Gaano makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po? Kaya sa araw na ito, nais ko pong dalhin natin sa ating kalagitnaan. Nilagyan ko po ng title, Mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Live by faith or live through faith. Amen po? Kaya, sa nabasa po natin sa chapter 11 verse 1, ang sabi po, tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Yun po yung pananampalataya. Hindi mo pa nakikita, ngunit nananalig ka na mangyayari ito. Kaya sa buhay po natin na mga tao at mga mananampalataya, mayroon po tayong dalawang mata. The physical eyes and spiritual eyes. Ang physical eyes, ito po ay limited kasi kung anong nakikita ng mata, yun lang yun.
Pag binuksan mo ang wallet mo, 5 euro na lang ang laman. Ang sabi ng physical eyes mo, wala na. Tapos, si brain, milya-milya ang, lalo na pag nanay o tatay, di bali kung ang mga anak, binuksan ang portafolyo at nakita 5 euro na lang, sasabihin ng mga anak, sasabihin ko kay daddy. Sasabihin ko kay mami, lalagyan ang portafolyo ko. Di ba? At tayo naman na mga magulang, nanay at tatay, on the back of our mind, at matagal pa ang katapusan, at pagtingin mo, wala ka ng pera, pagbukas mo ng frigo, kunti na lang din ang laman. Pagtingin mo sa bigasan, kunti na rin ang laman. Sabi ng physical eyes mo, ano na ang gagawin ko? Di ba? Laylay na yung balikat mo kasi ang pinakamasakit sa magulang sa oras ng pagkain, wala kang mailagay sa mesa para kainin ng iyong pamilya. Di ba? Yun po yung pinakamahirap sa parte ng magulang. But, ito po yung good news, but our spiritual eyes, sabihin man ng physical eyes natin na wala na, but our spiritual eyes, ang aking amang nasa langit, my Jehovah Jireh, hindi niya ako pagkukulanin. Lalagyan niya, bibigyan niya ako, idadaloy niya, magkakaroon, hindi ako magkukulang. Since nasalita ito ng Diyos, ay ito po'y mangyayari sa atin sapagkat may pananampalataya tayo sa Diyos. Kaya pansinin ninyo ang physical eyes and spiritual eyes, may malaking pagkakaiba o wala? Malaki. Kasi po ang physical eyes, pag nakita mo na wala na, laylay na ang balikat. Tapos maghahanap ka na ng mahihiraman. Tapos sa hihiraman mo mapapahiya ka pa kasi yung hihiraman mo wala din siya. Hindi dahil ayaw kanyang bigyan, dahil wala din siya maibigay. Amen po. Kaya that's why ito po yung nagbibigay sa atin ng sigla, ng lakas, ng pag-asa na mga mananampalataya kasi kahit kita ng physical eyes mo, but your faith with your pananampalataya, sabi ng spiritual eyes mo, parating na. Don't worry. Be happy. Ang ating Diyos, parating na. Ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapala. Hindi siya magkukulang, hindi siya papayag na mapapahiya ang kanyang mga anak. Kaya tignan mo ang katabi mo, pinabayaan ba siya ng Diyos? Tignan mo ang katabi mo. Diba? Hindi nagkulang. Hindi po nagkulang ang Diyos. Kaya, napakalaki po ng pagkakaiba ng ating physical eyes and our spiritual eyes. Kasi po, tignan nyo po pag may panganib. Ano yung ibig kong sabihin na panganib? Kasi ang physical eyes natin, madaling malinlang. Lalo na po yung mga pag na-scam tayo. Di ba? Kasi magaling magsalita, magaling siyang, dito ay mahihilo ka, madadala ka talaga. Dahil may mga, magaganda yung mga promises, magaganda yung mga advantage, magaganda yung return. So, ibig sabihin, your physical eyes, mag-i-imagine yan. Di ba? Aba, sasabihin, mag-invest ka ng 100. Tapos babalik sa'yo 140. Wow! Diba? Ngayon naman, ikaw naman ang galing sa mathematics. Aba, sa loob ng ilang buwan, ang galing mo nagkwenta at sa dami ng naipon mo, ininvest mo na lahat. Diba?
Pero, our spiritual eyes, with the guidance of the Holy Spirit, mag-iisip ka ngayon. Mag-a-advise ang Holy Spirit sa atin. At iudyok ng Holy Spirit, sasabihin ng Holy Spirit, ang normal return is 10%, maximum 15%, walang 40%. Diba? Kaya yun, anak, mag-isip ka. Baka mawala yung lahat ng pinaghirapan mo. Kaya ngayon, since ng Holy Spirit nagbibigay siya ng guidance, ini-enlarge yung ating kaalaman, at doon, ililay mo ngayon, mag-invest ako o hindi. Diba? At dadalhin mo ngayon sa prayer, at doon, dahil nandun po ang guidance ng Holy Spirit, ikaw at ako, sabihin mo sa katabi mo, dahil sa tulong ng Diyos, hindi ka maluloko. Hindi tayo maluloko. Amen po? Amen. Kaya huwag padalos-dalos. Pag magandang mga promising, dahil nakita mo, narinig mo with all your senses, huwag ka agad maniwala. Gamitan po natin ng ating pananampalataya at ng godly wisdom, dahil ang Diyos, bibigyan po niya tayo ng kaalaman upang hindi po tayo malinlang. At ang difference po ng physical eyes and spiritual eyes, ang physical eyes ginagamit natin upang lumakad at hindi tayo madapa sa mundong ating ginagalawan. Makita mo saan ka dadaan, kasi kita ng mata mo, pwera na lang, pag malabo, di magsalamin tayo, may mata pa rin tayo, di ba? At least, funsyona pa rin. Di ba? Pero, ang ating spiritual eyes, ginagamit ito upang tayo ay lumakad sa kalooban ng Diyos. Kasi po, as Christian, kahit po maliwanag ang ating mga mata physically, kung malabo ang ating spiritual eyes, malabo ang ating kapaligiran. Sinong agree sa akin? Diba? Parang wala kang nakikita. Subukan niyong pumunta sa mental hospital. Nasubukan ko po nung ako'y nag-aaral, na nag-duty ako ng ilang months sa mental hospital. Doon, may mga nagsasalitang mag-isa. Mulat ang mata. Diba? Ang physical eyes ay mulat. Pero, inside ng kanilang isipan, inside ng heart, buyo. Alam nyo anong naaalala nila? Kung paano sila niloko, paano iniwan, nilinlang, lahat ng negative ay yun po ang lumambong sa kanilang isipan, at sila'y nag-iisa, nagsasalita na mag-isa. Ang kausap, naalala nila yung nanloko sa kanila. Kaya kapag ang katabi mo nagsasalitang mag-isa at walang kausap, delikado yun. Bagamat ang vision ng kanyang eyes ay perfect, 2020 perfect, pero ang spiritual eyes ay malabo. Kailangan na po ng prayer. Amen po? Kaya that's why, ang sabi ng Biblia, paano aakayin ng bulag ang kapwa bulag? Hindi yung sinasabi ng Biblia na ang bulag ay physical eyes, kung hindi ang pagkabulag ay spiritual eyes. Kaya ang sabi ng Biblia, bago kakayaning umakay ng isang tao, kailangan mabuksan ang spiritual eyes, nang sa ganon, madala yung aakayin doon sa paanan ng ating Diyos. Amen po? Kaya, ito po habang pinag-aralan ko, ang pananampalataya sa ating mga buhay, ito po yung nagbibigay ng sigla sa ating mga buhay. Na kahit nahihirapan ka, kung may pananampalataya ka, kailanman hindi ka nanghihina, sapagkat you believe in your heart na nasa process lang ako ng purpose ng Lord, sa plano ng Diyos. Inihahanda ako ng Diyos
para sa kapurihan ng Diyos. Kaya lang, kailangan nating dumaan sa maraming bagay na nais ng Lord upang ikaw at ako ay gamitin tayo ng Diyos. Amen po? Kaya, balikan natin ang ating binasa. Ang sabi po ng binasa natin sa chapter 11, ang sabi sa verse 2, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. And verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa hindi nakikita. Alalahanin natin ang creation. Tayo, ikaw at ako, naniniwala tayo na tayo ay hindi tayo nagmula sa unggoy. Sino ang agree? Di ba? Tayo ay, alam natin na ikaw at ako, nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Amen po? Kaya, ang sabi po ng Biblia, kung babalikan natin ang Genesis chapter 1, ang lahat ng ating nakikita, ito po ay create ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya pag tayo'y nanghihina sa pananampalataya, ako lagi ko po ito po yung nagpapalakas sa akin. Babalik ako sa creation. Genesis chapter 1. Paano create ng Diyos ang lahat ng ating nakikita? Sinalita. Di po ba? Magkaroon ng langit at tawag dito ay sinalita niya na magkaroon ng langit at lupa, magkaroon ng liwanag at yun po ay siniparate ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag tinawag na araw at mayroong sole, may araw at sa gabi mayroong luna at estele para may liwanag pa rin sa gabi. At doon, ang kalawakan ay tinawag na kalangitan at kalawakan ng daigdig, inipon ng Diyos ang lahat ng tubig. Nagkaroon ng kalawakan, nagkaroon ng dagat. Yun yung tinitignan natin ngayon. Ay, ang ganda ng creation ni Lord. May bundok, may lawa, may lake, may dagat, may river, may taniman. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga buto, mga puno, mga animals, lahat ng pangangailangan natin, nilikha ng Diyos. At dahil ikaw at ako espesyal, tayo ay hinulma ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at tayo hiningahan sa ilong at ibinigay niya sa atin ang Kanyang Spirit at tayo ay nagkaroon ng buhay. Pero pag binasa mo yon at wala kang pananampalataya, ikaw ba'y maniniwala? That's why hanggang ngayon nag-aaral pa. Hanggang ngayon, inaalam ng inaalam. Pero dahil ikaw at ako, may pananampalataya tayo sa Diyos. Pag naalala natin ito, anong nangyayari? Connected tayo sa Diyos. Kasi, kinikilala mo siya na siya'y makapangyarihan. Amen po? At doon, nilikha ng Diyos tayong mga tao. At doon, ikaw at ako, bakit ikaw at ako, narito tayo ngayon at may pananampalataya tayo sa Diyos sapagkat ikaw at ako nananalig na ang lahat ng kasalanan natin binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Yun po yun. Kaya, nang tayo tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, doon po natin natanggap ang regalo na pananampalataya ng Diyos sa atin at doon nung basahin natin ang Biblia, nauunawaan na natin ngayon. Amen po? Kaya tignan nyo, kung wala kang pananampalataya, mabasa mo ang crucifixion of Jesus, anong dating sa atin? Diba? History. History lang.
Pero dahil ikaw at ako may pananampalataya sa Diyos, nang basahin mo ang crucifixion na dapat ikaw at ako ang napako sa cross, anong mangyayari sa atin? Yung heart natin. Di po ba? Para tayong iiyak. Nararamdaman natin yung love of God. Nararamdaman natin yung grace ng Lord that we are not worthy of His grace, of His love. But Jesus gave Himself to the cross of Calvary para ikaw at ako bayaran ng ng ating mga kasalanan, at ikaw at ako nagkaroon tayo ng new identity. Ito po yung miracle doon. Kasi wala nang self-condemnation. Hindi na natin kinukondem ang ating mga sarili sapagkat ang kasalanan natin mula pagkabata, ikaw at ako binayaran ni Jesus upang magkaroon tayo ng new identity as children of God. Hindi na tayo ngayon. Tingnan nyo pag nagkasama-sama tayo dito sa church. Hindi na mahalaga. Ilocano ka ba? Kapampangan ka ba? Bisaya ka ba? Tagalog ka ba? May pinag-aralan ka? Wala kang pinag-aralan? Ano ang kinalakhan mo? Ikaw ba ay mamamatay tao nun? Ikaw ba ay marami kang tayong lahat na narito, isa-isahin natin. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Sinong agree sa akin? Amen. But through Jesus, nagkaroon tayo ng new identity. Ikaw at ako, we are the children of God. The precious children of God. We have the right and authority being children of God, and we have the authority to approach the holy throne of God. Dahil mayroon tayong pananampalataya at ikaw at ako pinili, tinawag ng Diyos na makalapit at maglingkod sa Diyos. Grazie. Kaya doon po, nung nagkaroon po tayo ng new identity as children of God, kailangan pong makita ang tatlong ito sa atin. Ano po itong tatlong ito? Number one is, mayroon tayong true repentance. Dahil kung paano namatay si Kristo sa krus, tayo rin po ay namatay sa ating lumang pagkatao. Nagkaroon po tayo ng true repentance ng ating mga kasalanan. At makita po sa atin ang bagong buhay dahil tayo'y tumalikod sa ating lumang buhay. At ang pangatlong makita sa atin, tayo po ay lumalakad sa liwanag na kasama si Kristo. Sapagkat pagkasama natin si Kristo, walang dilim sa ating mga buhay kung hindi puro liwanag dahil ikaw at ako namumuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po? Kaya po napakasarap, napakasaya, wala na pong pinakamaligaya sa buhay ng isang mananampalataya bilang tumanggap kay Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas na sa bawat araw ng kanyang buhay, laging lumalakad sa liwanag. Sinabi ng Biblia, hindi po sinabi ng Biblia na pag tumanggap ka kay Jesus, hindi ka dadanas ng problema, walang ganon. Ang tumanggap kay Kristo, pareho na dumadanas ng problema sa buhay, sakit, karamdaman, ngunit ang pagkakaiba, you're not alone. Facing everything, lahat ng trials, hirap sa buhay, ikaw at ako, lagi nating kasama ang Diyos na buhay and the guidance of the Holy Spirit. Amen po? Kaya dapat, sabihin mo sa katabi mo, dapat araw-araw, ikaw ay tagumpay sapagkat kasama mo lagi si Kristo. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Dapat tagumpay po tayo lagi. May pananampalataya, hindi tayo magagapi ng anumang pagsubok, hindi tayo magagapi ng anumang kahirapan sapagkat kasama natin ang Diyos. Kaya that's why ang Book of Hebrew isinulat ang mga heroes, ang mga bayani nung lumang
aklat ng Biblia. At hanggang ngayon, nais ng Diyos para ikaw at ako, maalala natin paano kumilos ang Diyos. Bakit kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon na mga naglingkod sa Diyos? Hindi dahil hindi sila nahirapan, kung hindi sa lahat ng hinarap nila sa buhay, sila pa rin nag-stand sa kanilang pananampalataya at nagawa nila ang kalooban ng Diyos. Amen po? Kaya dito, kung babasahin natin ang Hebreo 11 sa verse 4, dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Isipin po natin, dalawa ang naghandog. Si Abel at si Cain. Ano po ang handog ni Abel? Maalala nyo, sino pong nakapagbasa? Anong handog po ni Abel? Animal. Ang handog ni Cain, yung kanyang inani. Pero, ang sabi ng Biblia, nalugod ang Diyos kay Abel. Alam niyo po ba na ang paghahandog sa Diyos, it is a way of worshiping God. Ito ay ang maghandog sa Diyos. Kaya po tayo, pag naghandog tayo sa Diyos, ito ay one way of worshiping God. That's why si King David, ang sabi niya, hindi ako maghahandog sa Diyos nang parang walang dating sa kanya, nang parang wala man lang kurot. Na parang sobra-sobra lang. That's why si Jesus, nakaupo siya ng maghandog. Ang mga tao, siya'y nalugod. Sa isang balo ng kanyang handog ay isang kusing. Kasi bakit? Yung balo, yun na lang ang natitirang pag-aari niya at inihandog niya ng buong buo sa Diyos nang mula sa kanyang puso. That's why ang Diyos nalugod siya kay Abel, sapagkat ang Diyos, pag tayo'y naghandog sa Diyos, ang Diyos po hindi tumitingin sa ating handog, tumitingin siya sa ating mga puso. Kaya pag naghandog po tayo, kailangan yung ready tayo, nag-prepare tayo. Hindi po yung pupunta ka sa church na kasi po alam niyo po ba, pagpunta natin sa church, the best na handog natin sa Diyos ang buhay natin. Kasi ito po ang sabi ng Romans 12:1. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay ihandog ang ating buhay, ang ating puso, nakalugod-lugod sa kanyang harapan. Ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya ito po ay ang sabi po ng binasa natin, bagamat patay na si Abel, siya pa rin ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang ginawa, nalugod ang Diyos. Kaya tingnan niyo po, itong babasahin po natin ng mga bayani sa pananampalataya, isipin po ninyo na ito po ay papasok tayo sa isang malaking bahay na sa koridoryo ng ating papasukan, may mga pictures sila. Ito ay, ang number 1 picture ay si Abel at si Cain. At tayo ay papasok. Ako ay maybe may megaphone ako, ano? Tapos nakasunod kayo, parang si Rachel na translator. Tapos ito si Abel, ito si Cain.
Nalugod ang Diyos kay Abel dahil siya'y naghandog. Pinili niya ang pinakamainam. Tinignan niya na ito'y walang kapintasan. Ito'y pinili niya, inihandog sa harapan ng Diyos at nalugod ang Diyos. Kaya, dito po habang pinag-aaralan ko, tayo pong ng lahat na nandito, marahil, pag titignan mo ang katabi mo, lahat tayo may kanya-kanyang kwento. Sinong agree sa akin? Di ba? Pati ang mga bata, si Sean, may kwento rin siya sa kanyang pananampalataya. Di ba? Bagamat siya'y nahagip na aksidente, pero hindi siya na ano. Kasi nanalig siya sa Diyos. May pananampalataya siya sa Diyos. Kaya may testimony na siya. Kaya tignan mo ang katabi mo. May kanya-kanyang kwento tayo. Diba? Kaya that's why, napakasaya, napakasarap na tayo'y magpaikot. I-share natin ang ating testimony sapagkat ang testimony ng bawat isa magpapalakas sa ating pananampalataya. Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mong itago ang iyong testimony. Amen? Huwag po nating itago. I-testify po natin ang ating ang ginawa po ng Diyos sa ating mga buhay. Dito po, ang pangalawa po na picture, na titignan natin si Enoch. Si Enoch, ang ikli ng nakasulat sa kanya. Di po ba? Napakaikli ng kanyang kwento. Pero naisama siya sa Hebrew chapter 11. Naisulat ang kanyang pangalan. Kaya sabi po dito, sa verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nagkita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan, si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago siya inilipat. Bakit kaya naging kalugod-lugod si Enoch sa Diyos? Bakit kaya? Wala pong naisulat. Walang naisulat na anong ginawa? Paano siya? Anong ginawa niya na ginamit ang kanyang pananampalataya? Walang nasulat. Pero, nasama siya sa chapter 11 ng mga bayani sa mananampalataya. That's why ang sabi po sa verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Alam niyo po kung bakit nalugod ang Diyos sa buhay ni Enoch? Kasi po araw-araw siya'y lumalakad sa kanyang buhay ng may pananampalataya sa Diyos. Kaya that's why, sa buhay po natin, ikaw at ako, tinitignan tayo ng Diyos araw-araw. Diba? Inoobserbahan tayo ng Diyos. Tinitignan tayo paano mamuhay, paano lumakad, paano magdesisyon, paano yung ating pananampalataya sa Diyos. At nung makita ng Diyos na si Enoch araw-araw, siya po ay namumuhay ng may pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos po ay nalugod sa kanyang buhay. Amen po? Kaya po, alam niyo po, sa buhay po natin, wala na pong pinakamataas na achievements sa buhay. Hindi po yung sasabihin ng tao na sila'y malugod sa atin. Kasi po ang paningin ng tao sa kapwa-tao, pwedeng manlin lang. Kasi hindi po nakikita ng tao ang laman ng puso at isip ng kapwa-tao. Sinong agree sa akin? Amen. Amen po? Kasi pwedeng tayong mga tao
sa ating mga ginagawa, pwede tayong magkunwari. Sinong agree sa akin? Di ba? Pwede akong magkunwari sa iyo na mabuti ako. Since na physical eyes ang gagamitin ng tao, pwedeng sabihin ng tao, napakabuti mo naman, that's why ang dami mong kaibigan. Diba? That's why kapag ikaw ay nagfesta, punong-puno ang iyong bahay. Talaga naman ang buti-buti mo. Kasi po ay tumitingin tayo sa ating physical eyes. But the motive ng lahat ng ginagawa ng tao, only God knows. Tanging Diyos lang. That's why, ikaw at ako, hindi natin kailanman pwedeng i-judge ang ating kapwa. Only God. Diba? Tanging ang Diyos. Kaya that's why, ang Biblia, sabi po ng Biblia, ang Diyos, ang Panginoong Jesus, mahal na mahal niya tayo. Saan siya galit? Sa kasalanan. Hindi siya galit sa tao. Kaya that's why, pag nagkulang tayo, nagkasala tayo sa Diyos, still, ikaw at ako, mahal tayo ng Diyos. Saan nagagalit ang Diyos? Sa ating maling ginagawa. Kaya that's why, ito rin ang gusto ng Lord. Kasi, bilang ikaw at ako, follower of Christ, bilang follower of Christ, kung ano si Kristo, makita sa atin. Kaya, kapag ang ating kapwa may ginawang pagkakamali, huwag tayong magalit sa tao. Magalit tayo sa kanyang ginawa, pero still, mahalin pa rin natin ang ating mga kapatid, ating pamilya, o sino man sa ating mga buhay. Ito yung sinasabi nila na, yakapin mo siya, ipo'y sabay suntok, sasabihin mo, I love you. Pero, pag naipadama mo na yung pagmamahal mo, sabay suntok sa tiyan. Ayaw ko yung ginawa mo. I-rebuke mo siya ng may pagmamahal. Pero nauna yung love. Pero, pag binaliktad mo, baliktarin mo. Galit na galit ako sa'yo kasi sa ginawa mo. Anong mararamdaman ng tao? Diba? Madadown siya lalo. Masasaktan siya lalo. Sasabihin ng taong ito, naku, wala na talagang nakakaunawa sa akin. Wala na talagang nagmamahal sa akin. Kahit si Lord, hindi na ako mahal. Ayan. Ngayon, pag pinagalitan mo na siya, at saka mo sasabihin, alam mo, mahal na mahal kita. Hindi na niya pakikinggan yon. Sinong nakaranas nun? Tayo. Nung nagkamali tayo. Una tayong pinagalitan, tapos sasabihin, mahal tayo. Di ba hindi mo na maririnig yung dulo? Pero once na niyakap ka, na ipadama yung pagmamahal, at sabay pagkatapos na maramdaman yung pagmamahal, sasabihin mo, alam mo, mali yung ginawa mo. Wala nang ibang mag-rebuke sa'yo kung hindi ako na nagmamahal sa'yo. Makinig ka naman. Di ba? Tapos yun, luluha na lang. At yung puso niya, handa na siyang makinig. Kaya that's why, ang Lord kinalugdan niya si Enoch. Kasi siya ay lumakad sa bawat araw ng kanyang buhay ng may pananampalataya. Kaya that's why, nalugod ang Diyos sa buhay po ni Enoch. Kaya that's why, siya po ay nasulat. Kaya ito po ay, si Enoch ay pananampalataya sa paglakad kasama ang Diyos. At sa buhay po, punta tayo sa pangatlong kwadro. Sino ang pangatlong kwadro? Sa susunod na verse. Sa buhay ni Noah. Ang lakas ng araw, nasa tuktok ng bundok, ikaw ay lingkod ng Diyos, at sasabihin ng Diyos sa'yo ang mangyayari sa darating na panahon. Di ba ang hirap? Sino magsasabing madali dyan? Mahirap. Sasabihin ng Lord, anong sabi ng Lord kay Noah? Ang sabi po
dito sa verse 7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang tao iba-iba ang antas ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, Noah, magkakaroon ng mahabang panahon na ulan, magkakaroon ng dilubyo, gumawa ka ng daong. At isakay mo doon ang iyong pamilya at 2 pares sa bawat animals. Maamo at mailap. Ay, sana si Lord maamo na lang. Paano ko ipapasok ang tigre? Brother Marlon, kaya mo bang ipasok ang leon, ang buhaya, ang tigre? Di ba? Ang hirap! Gagawa ka na nga ng daong. Nandun ka sa tuktok ng bundok. May araw. Ang paggawa ng daong mahabang panahon. Di ba? Tapos, ang sinabi ng Lord, ganitong sukat. Ganito ang gawin mo. Ito ang kulungin ng bawat hayop. Ito ang gawin mo. Ang hirap naman, Lord. Siguro sabi ni Lord, anak, uulan, maghanda ka. Oo, Lord, bibili akong payong. Para may payong ako. Alam niyo po ba, na kapag nagkaroon ng baha at bumili ka lang ng payong, yun po ay response, we are selfish. Ilan ang kasya sa payong? Tapos pag malakas ang hangin, sira ang payong. Kaya that's why, sa pananampalataya natin, dito ko po nakita habang pinag-aaralan ko yung paglakad natin sa ating pananampalataya upang malugod ang Diyos. Hindi po madali. Sinong agree sa akin? Hindi po madali. Kung ang puso mo hindi ka connected sa Diyos, kung hindi ka tuluyang nananampalataya sa Diyos na ang sinasabi ng Diyos sa iyo ay mangyayari, walang obedience. Kasi mahirap. Ang utusan ka lang ng Diyos na magputol ng puno, ang hirap na. Di ba? Tapos sasabihin ng mga tao sa paligid mo, anong gagawin mo dyan? Sasabihin mo, magagawa akong barko. Bakit? Tatawanan ka ng tao. Sasabihin nila ng mga tao, sira ulo yan. Di ba? Kasi nasa tuktok ka ng bundok. Tapos siguro marahil, si Noah nung nagawa na niya, pagod na siya. At sabi ng Lord, uulan na, ipasok mo na ang lahat ng animals. Siguro, Brother Marlon, paano kaya hinuli ni Noah ang mga tigre, ang mga leon? Paano niya hinintay ang tartaruga, ang buhaya? Tapos, isipin po ninyo, 40 days, ang pagkain ng isang tao, gaano karami? Ang tubig, ang pagkain, di ba? Ang linisan ng mga kulungan. Ang daming trabaho. Pero, hindi man nauunawaan ni Noah. Sabihin mo sa katabi mo, siya'y sumunod sa Diyos. Pangalawang tanong mo sa katabi mo, tignan mo sa mata. Mayroon din bang pinapagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo naunawaan? Sabihin mo sa Kanya, sumunod ka ng may pananampalataya sa Diyos.
Palakpakan natin ang Diyos. Kaya dito ko po nakita, that's why ikaw at ako, we have two eyes. At mayroon tayong dalawang tainga. The physical and the spiritual. That's why pag nag-pray tayo, even our heart, our mind, pag nag-pray tayo, Lord, open our spiritual ears, our spiritual heart, mind, and eyes. Nang sa ganon, magawa namin ang iyong kalooban. Kaya sa pagsunod sa Diyos, hindi po ang mga tao na tumatawa sa atin, sa paligid natin, kung hindi ang unang kalaban natin, ang ating sarili. Kasi bakit? Mahirap. Ang hirap, Lord. Halimbawa, nai-assign ka na mag-worship lead, mag-prayer lead, mag-exhort, o ano pa man. Tapos nagkaroon ka ng problema sa amo, o saan man, o sa relationship. At doon nakatingin tayo, o sa boyfriend daw, sa girlfriend, lahatin na natin. Sa mga kabataan. At doon, tatayo ka dito. At isisigaw mo, God is good. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ikaw, nagpatawad ka ba? Di ba? Mahirap! Kasi pag sabihin mo, ang Diyos ay mapagmahal, babalik sa atin. Ikaw ba'y mapagmahal din? Ang Diyos ay mapagpatawad! Tapos balik sa atin, nagpapatawad ka ba? Di ba ang hirap? Kaya that's why, kapag po sasabihin, Pastora, hindi ako handa. Hindi ko na tinatanong. Kasi, bawat isa sa atin may battle. At hindi po tayo exempted. At doon, tawag ito, huwag po natin i-judge ang bawat isa sapagkat sa bawat battle na hinaharap natin, may itinuturo ang Diyos sa ating lahat for God's glory. Amen. Pero ang pangalawang nais sabihin ng Lord, sa bawat pagtuturo niya, sabihin mo sa katabi mo, matuto tayo. Matuto tayo. Tayong lahat. Amen po. Dapat matuto tayo. That's why si Noah, siya ay sumunod sa Diyos. Gumawa siya ng daong. Naligtas ang dalawang pares ng lahat ng hayop. Maamo at mailap. Ang kanyang mga pamilya ay naligtas. At buong sanlibutan ay nilipol ng Diyos. At nung time na yon, nasulat na si Noah, siya lang ang katangi-tanging kinalugdan ng Diyos nang dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen po? Kaya that's why, pag nakita natin si Noah, maalala natin, itong si Noah, hanga ako sa kanya. Kasi kaya niyang ikinumandang mga tigre. Ngayon, Brother Mai, makakita ka ng tigre ngayon. Takbo tayo! Makakita ka ng leon. Siguro kahit pilay-pilay ka, tatakbo ka. Pero tingnan nyo, ito po yung to God be the glory. Sa ating pagsunod sa Diyos, sa lahat ng ating kahinaan, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen. Upang magawa natin ang ipinagagawa ng Diyos. Amen po? Kaya glory to God sa buhay po ni Noah. At dito po, bibilisan ko, ang susunod po na nabanggit dito si Abraham. Dito si Abraham ay, ang sabi po sa kanya, iwan niya ang kanyang bayan. Siya ay dadalhin ng Diyos sa ituturo ng Diyos sa kanya. Huwag siyang magdala ng anupaman. At the Lord will provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Living by faith. At ang sabi ng Lord, ang mag-bless sa'yo ay pagpapalain ko. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya doon ay, at ang sumumpa sa iyo ay susumpain ko
Sabi ng Diyos sa kanya. At dito ko nakita, bakit ikaw at ako nasa Italia? Gaya ni Abraham. Ang Italia rin ba ang ating promised land? Hello? Diba? Ikaw at ako, pumunta sa Italia, hindi ka na born again sa Pilipinas. Na born again ka sa Italia. Diba? Sa Pilipinas na, sa Mr. Nelia, Vero, lahat tayo nandito. Diba? Tayo ay hindi marunong mag-Italian. Diba? Pakwentuhin mo si Brother Maymay about sa hindi marunong magsalita ng Italian. Sasakit ang tiyan mo eh. Diba? Napagpapalit ang armadyo sa formaggio. Diba? Napagpapalit ang polo sa polo. Kaya, nakita mo ay maraming katatawanan sa ating kwento. Pero ikaw at ako narito sa Italia because may purpose ang Lord. Hindi lamang ikaw ay para kumita ng euro, para tumulong sa financial, but higit ang buhay natin gamitin ng Diyos for God's glory. Para maabot ang mga nangangailangan. Kaya that's why si Abraham siya'y lumisan. Siya'y pumunta sa lugar na wala siyang kakilala. Sumunod siya sa Diyos. At kahit sa edad niya na matanda na siya, kung babasahin natin ang Biblia, nung pinanganak si Isaac, siya'y 100 years. At si Sarah ay 90. Tingnan mo ang katabi mo. Diba? Ang mga nasa likod dyan. At gusto pong magkaanak dyan at magkaroon ng pananampalataya gaya ni Abraham. Hello? Mga kababaihan gaya ni Sarah, 90 years. Malapit ng tabunan ng lupa. Matatapos na ang kanilang buhay. Pero nangako ang Diyos na ang sabi ng Diyos kay Abraham, sa iyong lahi magmumula. Magmumula ang lahi mo na sindami ng buhangin sa dalampasigan. Nangako ang Diyos, matanda na, paano pa magkakaanak? Pero, nang dahil sa kanyang pananampalataya, nangyari at ipinanganak si Isaac. At hindi lamang doon, matanda na sila, nanganak na si Sarah. At ang sabi ng Diyos, si Isaac ay ialay sa Diyos. Luray-luray. Kaya tingnan mo ang katabi mo kung luray-luray. Diba? Pero, dahil sa pananampalataya sa Diyos, dahil ang pananampalataya ni Abraham ay kung mamatay man si Isaac, bubuhayin pa rin siya ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, magmumula ang lahi sa buhay ni Abraham. At nung nakita ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham, anong ginawa ng Diyos? Abraham, Abraham, nakita ko ang iyong pananampalataya. Huwag mong ituloy na patayin ang bata. At mamaya doon sa puno, mayroon na may hayop na doon. Inkastrato sa tuktok ng puno. Nakita niyo doon yung pananampalataya? Alam ni Sarah eh. Sabi ganun ni Abraham, sasamba ako sa Diyos. Eh pag sinabi ni Abraham na sasamba ako sa Diyos, pupunta sa bundok, ilang araw yan maglalakad. At may dalang ihahandog si Abraham na hayop. Wala siyang dala. Ang dala niya si Isaac. At si Isaac dala-dala yung kahoy na panggatong kung saan siya ipapaibabaw. At ipinaibabaw si Isaac, tinatalian. Alam ni Isaac na siyang iaalay sa Diyos. Nakita niyo doon? Kaya sabi ko, Lord, hanggang kailan namin ipapakita yung aming pag-obey sa iyo, ang aming pananampalataya ay totoo. Kaya that's why ikaw at ako, ang dami nating nararanasan.
Kasi nais makita ng Diyos yung ating tunay na pananampalataya. Kasi that's why doon ay nag-provide ang Lord ng lamb. Hindi yun natuloy na namatay si Isaac. That's why nagkaroon po ng kaganapan na si Jesus ipapanganak ng isang babae because through Abraham, ang tao kayang mag-alay ng buhay sa Diyos. That's why God the Father, inalay niya ang kanyang bugtong na anak for you and for me. Tayo ay maligtas. Kaya that's why, tayo po, ikaw at ako, tinitignan tayo ng Diyos ang ating mga pananampalataya hanggang kailan ang ating pananampalataya. Kaya noon, naalala ko habang pinag-aralan ko ito, nandun pa kami sa former church, ang makina pa namin noon, yung unang makina namin na yung bronze, ano ba yun? Hindi pa yung itim ang makina namin noon. Tapos na naginip ako na mayroon kaming anak na lalaki. Karga-karga ko doon sa makina na yon. At 3 years old pa si Ira noon, na naginip ako, sabi ko, Lord, magkakaanak ba kami ng isang lalaki? Dumaan ng almost 12 years. At yung sasakyan na nakita ko sa dreams, yun na yung sasakyan namin. Nung ipanganak si Gian, nagkaroon po ng realization after 12 years. Kaya, yung pangako ng Diyos, bagamat minsan matagal, pero sa pananampalataya natin, manalig tayo na ito'y mangyayari. Pero madaling sabihin, kasi kagaya namin ni Reb nung nahihilo ako. Sabi ni Reb sa akin, huwag kang magbiro. Baka sabihin nila, apo mo yan. Kasi 43 na po ako nung ipanganak siya. Para na kaming si Sarah at si Abraham. Di po ba? At doon, nung nahihilo ako, sabi ni Reb, naku, siguro mababa ang yung blood pressure. Sabing ganon, dalhin nga kita sa lago para huminga ka ng preskong hangin. Aba, 3 days na kami doon, bumalik kami ng Milan, nahihilo pa rin ako. Kaya, sabi ni Reb, naku, baka ibang hilo na yan. Kaya pumunta siya ng pharmacy, at nag-pregnancy test po ako, at nakita ko, 2 guhit. At nakita niyo po, nung nakita ko yung 2 guhit, nag-alala ako. Kasi yun po yung busy kami busy sa maraming ginagawa nung time na yon at maraming bayarin. Tapos dumating si Ira, nakita niya yung pregnancy test, umiyak naman ng umiyak sa joya. Yay! May kapatid na ako! Sabing ganon. Pero nakita nyo, pag nagpakita ng Lord ng dreams, visions sa atin, bagamat matagal, pero sa pananampalataya natin, ito ay ipagkakaloob ng Diyos. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, that's why sa buhay po ni Abraham, ito po'y nangyari ang mga bagay sa kanyang buhay ayon sa kanyang pananampalataya sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos na makapangyarihan. At kung babasahin natin ang Biblia, marami pang mga nasulat na mga women and men, na mga heroes of faith, kagaya ni Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Rahab, marami pang mga iba na mga nasulat. Pero bilang pangwakas na man of God na nasulat sa Biblia, ang buhay po ni Joseph. Pag sinabing Joseph, tingnan po natin sa dingding yung kwadro ni Joseph. Siguro yung picture niya, gold pa ang kanyang frame. Pag nakita mong ganun si Joseph, maalala niyo po, si Joseph, nagkaroon siya ng 4 na klase ng damit.
At minsan nararanasan po natin ito. Ang 4 na damit ni Joseph, ang first na robe niya, multicolors. At nung suot niya ang robe of multicolors, doon siya nagkaroon ng vision. May pinakita ang Diyos sa kanya na vision na siya'y nasa gitna, ang 11 na taling na palay, nag-bow down sa kanya. At sumunod na panaginip, even ang buwan at araw, nag-bow down sa kanya at ikwinento niya yon. At nung ikwinento niya ang panaginip, nagsimula ang kalbaryo sa kanyang buhay. At yung mga tao na nag-attack sa kanya, sa tabi rin niya, mga kapatid niya. Sabi ng mga kapatid niya, ibig mong sabihin, kami ay magbabow down sa'yo? Ibig mong sabihin, si nanay, si tatay, yuyuko sa'yo? Ano ka, hello? Diba? Kasi minsan hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos. Huwag mong titignan nilalanglang ang katabi mo. Kung pinili yan ng Diyos at may gagawin ng Diyos sa buhay ng katabi mo, walang makakahadlang. Tignan mo ang katabi mo. Hello? Kaya sa buhay ni Joseph, kung mapapanood nyo, Joseph the Dreamer, di po ba yung suot niya, yung robe niya, multicolor, sumasayaw siya, kumakanta. Yan po ay, it symbolizes pride. Bilib na bilib siya sa sarili niya. Paborito ako ni tatay, kayo wala kayong robe na ganito. Ako lang. Ito siyempre yung mga kapatid, inggit naman. Aba si tatay naman magpagawa na lang ng damit. Si Joseph lang ang mayroon, tapos kami wala. Tapos sasabihin ni tatay, pumunta kayo sa bukid. Ang kapatid nyo, hayaan nyo dito sa bahay. Aba, paborito nga naman. Diba? Walang ginagawa. At doon naiinip. Sabi niya, tay, nainip ako sa bahay. Punta rin ako sa bukid. Dalhan ko ng pagkain ng mga kuya ko, ang mga kapatid ko. At nung dadalhan na niya ng pagkain, masama na pala ang balak sa kanya. Anong nangyari? Sa palagay nyo kaya, yung plano ng mga kapatid ni Joseph, ito'y ba'y ginawa nila, ito'y pinahintulot ng Diyos. Para po sa formation ng pananampalataya at puso ni Joseph, para sa realization ng purpose ng Lord sa buhay ni Joseph. Kaya that's why, nung hinubad sa kanya ang robe of many colors, ang naiwan na lang sa kanya damit panloob. At hindi lang naiwan ang damit panloob, hinulog pa sa balon. Kaya that's why, pag nakaranas tayo nun, kaya ang maghuhulog sa atin sa balon, hindi malayo sa atin. Paano kayo huhulog sa balon kung malayo sa'yo? Diba? Ang maghuhulog sa'yo sa balon, yung malapit sa'yo. Pero sabihin mo sa katabi mo, ihulog ka man sa balon, kasama mo naman si Lord. Diba? Kasama yun sa pagtuturo ng Diyos sa atin, pero mahirap nating unawain. Kaya that's why, hinubad ang robe of many colors, ang sumunod na isinuot kay Joseph. Ano po yun? The robe of slave. Siya ngayon ay katulong na. Parang tayo, ano? Dati nag-uopisina ka sa Pilipinas. Doktor ka, dentist ka, maestra ka, naka-uniform ka. Di ba? Nag-o-office ka, may attache case ka. Ikaw ay nagtrabaho sa bangko. Tapos, pagpapasok ka sa opisina, good morning ma'am, good morning sir. Tapos,
Coffee, sir! Merienda mo, sir, ma'am! Di ba? Ang sarap. Eh, pagdating sa Italia, hinubad ang robe of many colors. Isinuot sa atin, robe of ang grembiuli. Di ba? Naranasan natin. Pero, nakita natin, nagsuot tayo ng grembiuli, naging mababa ang ating mga trabaho. Pero, bilang anak ng Diyos, we are the ambassador of Christ. Ano mang trabaho ang ginagawa natin, ito'y marangal. At saan ka man dalhin ng Diyos, ikaw ay representative ni Christ. Sapagkat marahil, saan ka dinala? Sapagkat doon sa pinagdalhan sa iyo ng Diyos, may nangangailangan sa Diyos at ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen. Amen po. Kaya nagkaroon ng humility. Pero ang tanong, kung hanggang kailan ang robe of servant, hanggat hindi naayos ang puso, walang promotion. Tignan niyo si Joseph. Nung tinanong siya, ako ang pinagkakatiwalaan ni Potiphar. Ako. Ay. Laging sarili. Kaya, nung hindi pa na-mold ang puso niya, sabi ng Lord, palitan ko uli ang damit mo. Hindi lang grembiule. Pinalitan uli ngayon. Ano ang isinuot uli sa kanya? Prisoner. Dinala sa kulungan. Bagamat siya ay hindi nagkasala, pinagbintangan lang siya, pero inalaw ito ng Diyos para yung heart niya mamold na ang Lord ang mataas sa kanyang buhay. Kaya doon, sa pagpuntahan ng Diyos sa iyo, palitan man ang robe mo, ang plano ng Diyos sa atin, hindi nagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagbabago! Hindi nagbabago! Pero, sabihin mo sa katabi mo, ang hinihintay ng Diyos na mabago sa iyo, ang puso mo. Ang puso natin. Kasi bakit? May naghihintay na promotion. Sabihin mo sa katabi mo, may naghihintay na promotion. Kaya doon, nung handa na si Joseph, si Lord laging handa. Tayo ang hindi handa. Kasi pag ibinigay ni Lord, ang blessing na hinihingi natin, hindi mag-glorify si Lord. Diba? Kaya hindi tayo handa. At doon, ang mga kasama niya sa prison, kahit saan tayo magpunta, sa kulungan man, nandun si Lord. Hindi pa rin tayo nag-iisa. At doon, yung gift niya sa dreams, na naginip yung dalawang nakakulong. At siya ang nag-interpret. At sabi ng mga nakakulong, marunong ka palang mag-interpret. Siguro kung mayabang pa rin nun si Joseph, matatagalan pa siya sa kulungan. Pero ang sabi ni Joseph, it's not me, but the Lord. At doon, narinig ni Lord, naku, handa na itong anak kong ito. Handa na ibigay ang blessing. Aalisin na yung robe of prisoners. Isusuot na ngayon ang robe of authority. Kaya doon, dahil handa na si Joseph, inilabas siya ng Diyos. Doon dahil siyang nag-interpret ng dreams ng Faraon at na-promote siya. Siya ang pinakamataas. Ito ang Faraon, siya ang susunod na pinakamataas doon sa Egypt. Kaya I know and I believe, ikaw at ako, ikaw ang hinihintay ng Diyos for your promotion. Sabihin mo sa katabi mo, hinihintay ka ng Lord for your promotion. Amen po, palakpakan natin ang Diyos. Kaya that's why, dito po nangyari
Nangyari yung dreams niya. Nangyari yung vision. Aba, mukhang doon sa likod ay may mapupromote na dyan. Amen po? Malapit na. Yung mga nandyan sa bandang likod ay malapit na dito. Dito, malapit na dito. Kaya doon nyo po nakita sa buhay po ni Joseph. Ito po ang pakinggan po natin. Habang minold ng Diyos si Joseph, ang kanyang puso nagkaloray-loray. Sinong agree sa akin? Kasi kapatid niya ang itinapon siya sa balon, binenta siya. Kaya sugatan siya. Kaya that's why tayo sa buhay natin, ang pinakamagbibigay ng sakit na masugat ang puso natin, yung mga pinakamalapit sa puso natin. At doon, hindi magiging tunay na matagumpay si Joseph kung hindi mahihil ang kanyang mga sugat ng kanyang puso. Kaya dumating yung araw na itinakda ng Diyos na ang bansang Israel wala nang makain at ang pwede lang kuhanan ng pagkain sa kinaroroonan ni Joseph. At pumunta doon ang kanyang mga kapatid, bibili ng pagkain. Ang ibibili nila ng pagkain, yung pera, yung pilak na ipinagbentahan nila kay Joseph. Gaano kasakit nun? Bibili sila ng pagkain, ibibili nila yung pinagbentahan sa'yo. Kaya that's why, tayong mga tao, gaano ng katagal na nasugatan ng puso natin kapag hindi si Lord ang maghihil ng puso natin, hindi tayo mahihil. Hindi natin kayang ihil ang heart natin. Kaya doon, nang makita niya ang kanyang mga kapatid, kung babasahin ninyo ang Biblia, hindi niya kayang harapin. Kaya that's why, hinabahaba niya ang kwento. Naghiganti siya. Kaya that's why tayo, pag nasaktan tayo, yung first na ginagawa natin, gusto nating maghiganti. Kasi yung ginawa ni Joseph ano na yun siya? That is, yung robe of authority na siya. Governor na siya. At doon, bumili ng pagkain ng mga kapatid niya. Plinano niya, hindi siya nagpakita, hindi siya nagpakilala. Yung ginto na iniinuman niya, nilagay niya sa sako. At pinalis niya yung mga kapatid niya, dala-dala, masayang-masaya, dala-dala ang binili. Tapos pinahabol niya. Siya ang gumawa ng kwento. Nakita niyo, ang galing gumawa ng kwento ni Joseph, no? Kasi gustong maghiganti. Hinabol ngayon, hinabol yung Tapos na gano'n, pinabalik. Binigyan na kayo ng pagkain, magnanakaw pa kayo. Aba, ang galing ang galing gumawa ng kwento. Sabi ni Joseph, buksan ang lahat ng mga sako na yan. At kung kanino makita yung kopa na ginto, ikulong. Kasi nakulong siya Maranasan ng mga nakasakit sa akin na makulong naman ngayon. Yun ang ating gusto, maghiganti. Kaya kung wala ang grace ng Lord, walang mabuti sa atin. Lalo na pag nasaktan tayo, mananakit tayo. Kahit minsan nandyan si Lord, nandyan ang Holy Spirit, pero yung tindi na nararamdaman natin na sakit, gusto nating maghiganti. Parang doon tayo matutuwa. At doon, nang ikulong, nang nakita, doon sa isang kapatid. Alam niyo, mga kapatid, nagluhod na silang ganyan. Ako ang ikulong, wag siya, ako ang ikulong. At sabi ni Joseph, nalaman niya na may kapatid siya, makakalaya lang itong ikukulong ko pagdalhin niyo
yung bunso, kasi yun ang tunay niyang kapatid. At doon, nung nandun na yung mga kapatid, nagpakilala siya. Umiiyak siya. Sabi niya ganon, ako ang kapatid niyong si Joseph, na inyong ibinenta, na inyong sinaktan. Doon po na inner heal siya doon. Kasi, kaya that's why sa inner healing, kailangan mong sabihin, saan ka nasaktan? Sabihin mo saan ka sinaktan ka, niloko ka, sinampal ka, o ano man ang ginawa sa'yo. Kailangan mo sabihin, i-voice out mo. Kaya sabi ni Joseph, ako ang kapatid nyo na ibinenta nyo, na ihinulog nyo sa balon. Pero, may pero. Pero ang ginawa nyo sa akin, ipinahintulot ito ng Diyos. Nang sa ganon, sa pamamagitan ng buhay ko, maraming taong maligtas. Ito ang plano ng Diyos sa buhay ko. At niyakap niya ang kanyang mga kapatid at ang mga kapatid niya humingi ng tawad sa kanya. At nagpatawaran sila. At nanaig ang forgiveness, nanaig ang pagmamahalan, nanaig ang pagkakaisa, sapagkat ang Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig, ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, naunawaan ni Joseph na ang lahat ng kanyang sufferings, ito'y ipinahintulot ng Diyos para sa kapurihan ng Diyos at maligtas ang maraming tao. That's why ikaw at ako, nakakaranas tayo marahil ng sufferings. Kaya noon, naalala ko, tayo, ikaw, ako, nagkaroon tayo ng mga trabaho, na hirap tayo. Nagkaroon tayo ng mga relationship na nasugatan tayo. Nagkaroon tayo ng maraming mga pangyayari sa buhay natin na masyado tayong nasugatan. Hindi natin nauunawaan. Pero pagdating ng panahon, sasabihin ng Lord, anak, ipinahintulot ko ito upang mangyari, maganap ang plano ko sa iyong buhay, upang ikaw ay gamitin ko na abutin ang maraming tao ng buhay mo, maging pagpapala, testimony, dahil ang iyong pananampalataya sa Diyos ay matibay, dahil ikaw ay laging kumakapit sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya dito ko po nakita, ang tunay na tagumpay ay magkaroon tayo ng kalayaan ng ating puso. Tayo'y magpatawad, tayo'y humingi ng tawad, tayo'y patuloy na mahalin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya. Magalit tayo sa ginawa ng tao, pero mahalin natin ang mga tao alang-alang sa Diyos. Kaya sa buhay natin, tayo po'y mabuhay, lagi ng may pananampalataya upang malugod ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, para po sa panghuli, paano tayo mamuhay sa ating pananampalataya, sa ating kapanahunan, tayo po ay laging magbasa ng salita ng Diyos. Tayo, sabi po dito, magtiwala sa mga pangako ng Diyos kahit tila matagal itong dumating. Sumunod sa kanyang salita kahit mahirap intindihin. Mamuhay araw-araw kasama siya gaya ni Enoch. Tumugon sa tawag niya gaya ni Abraham at Moses. Magtiis sa pagsubok gaya ng mga propeta. God has a purpose sa ating mga buhay. Kaya tayo po, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya lagi na on fire, tayo po'y laging magsaliksik ng salita ng Diyos. Tayo, huwag nating ilayo ang ating sarili sa mayroong mga umaapoy ang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya na umaapoy nakakahawa. Kapag tumabi ka sa nag-aapoy, mag-aapoy ka rin. Pag tumabi ka sa nanghihina, manghihina ka rin. Kaya piliin mo, tumabi ka doon sa nag-aapoy para ikaw din ay magliyab. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay at ikaw ay manatiling malapit sa Diyos
Lagi kang manalangin, makisama sa mga may malakas at matatag na pananampalataya. And last, kapag ikaw ay nanghihina, alalahanin mo lagi, ano ba ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Balikan mo kung paano ka iniligtas ng Diyos. Paano hindi ka pinabayaan ng Diyos. Paano ka sinagip ng Diyos nung ikaw ay may problema. At alalahanin natin ang mga kapatid natin sa pananampalataya na sila'y sa bingit ng kamatayan, sila'y binuhay muli ng Diyos. Dahil makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran at doon mananatili ng ating pananampalataya ay laging nag-aapoy, naging matatag, hindi ka panghihinaan ng loob. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag ako'y nanghihina, tabihan mo ako kapag ikaw ay nag-aapoy. Pag ako naman ang nag-aapoy at ikaw naman ang nanghihina, tatabihan naman kita para pareho tayong mag-apoy. Palakpakan natin ang Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, tayong lahat, ikaw at ako, mamuhay araw-araw ng may pananampalataya nang sa ganun mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Basahin ko lang po ito. In conclusion, pakinggan po natin, babasahin ko lang po. Ang pananampalataya ay parang isang binhi. Kailangan alagaan para lumago. Pakainin ito ng salita ng Diyos. Palakasin ito sa pamamagitan ng gawa. Diligan ng panalangin. Palibutan ng tamang tao. Patatagin sa pamamagitan ng pag-alala sa katapatan ng Diyos. Tandaan natin, ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa nakikita ng ating mga mata, kundi sa paniniwalaan ng ating puso. Maraming bagay sa mundong ito ang nagdudulot ng pagdududa, takot at pangamba. Ngunit ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nabubuhay ayon sa mga panlabas na nakikita, kundi ayon sa pananampalatayang nakaugat sa Kanya, sa ating Diyos. Kaya nga gaya ng sabi ni Apostol Pablo, sapagkat tayo'y namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. 2 Corinto 5:7, for we live by faith, not by sight. Ito po ang challenge natin ngayong hapong ito. Ang sabi po dito, magtiwala tayo kahit hindi pa natin nakikita, kumilos tayo batay sa kanyang pangako, kahit hindi pa ito natutupad, sapagkat ang pananampalatayang ganito ay hindi mabibigo dahil ang Diyos na ating pinananaligan ay tapat magpakailanman. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa araw na ito, sa ating pagtayo, hindi ko alam ang inyong pinagdadaanan, pero alam ng Diyos. Amen po? Marami tayong pinagdaanan sa buhay, at ang araw na ito itinakda ng Diyos upang ang Diyos, anumang sugat, anuman ang inyong dinadala sa puso, ito ang panahon, itinakda ng Diyos, may gagawin ang Diyos sa iyong buhay. So kung handa ka na, tayo pong lahat ay tumayo sa araw na ito. Hallelujah!